Okay, magandang gabi. Nasa bahay tayo. So mag-video lang ako saglit kasi mayroon tayong mga nag-inquire. Mga nag-inquire sa atin, hindi naintindihan. Mga nag-inquire sa atin, magtatanong, yung 13 days training ba, pagka-graduate nila, master na ba daw sila? Alam na ba daw nila lahat ng makina? Isipin nyo ha, ilan ba makina dito sa Pilipinas? Napakaraming makina. Napakaraming motor. Sa 13 days, matutunan mo lahat. Utak ba? Dito sa amin training, nag-o-offer kami nito. Dito naman sa akin din, 13 days ang pasok ko, diretso-diretso yan. Mayroon namang once a week. Pero, medyo mahaba ng oras kaya alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang kaibahan lang, tatlong instructor. Tatlong instructor, 13 makina ang pag-aralan. So kung mabilis mo ma-adapt yung toro, kasi tatlong instructor, hindi ako nagtitipid, matututo ka. Di ba? Matututo ka. So dapat, pag natapos mo yung 13 days, kasi yung 13 days kasi, tatlo ang magtuturo mula Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes. Tatlo ang instructor, tumutulong din ako magtuturo. Kasama na yung basic wirings doon, tuturuan kayo paano mag-wirings para may idea kayo. Tuturuan din kayo paano mag-repair, ano yung mga sira na dapat palitan, tuturuan kayo paano mag-overhaul. Advance bang tinuturo namin. Ngayon, wag mong sabihin na pag-graduate master ka na lahat ng makina. Ay gamitin din yung utak natin. Yung ang 4 years graduate nga automotive mechanic, pag-graduate yan, akala mo master na yan? Hindi pa. Sasabak pa na yan, mag-umpisa pa yan hanggang sasanayin yung sarili. Ganon din. Tulad ko, nung panahon, nung 2013, nag-aaral ako sa isang school. 10 kami estudyante. 2 makina, isang instructor. 4 na oras ang pasok. So, 2 makina lang. Wala pa kaming wiring sa. Bakit ako natuto? So, proseso yan. Once na magka-idea ka ng makina, sanayin mo sarili mo. Gumawa ka ng mga makina yan sa labas. Uli, mag-apply ka shop. Ang kaibahan lang, hindi ako nag-apply ng shop. Bumibili ako ng mga surplus na motor, nire-repair ko. Nagbaybayan sila ko. Hanggang iba-iba ng motor, hanggang sumasali na ako bidding sa mga reposes, iba-ibang motor na ginagawa ko, ako lang. Sinasanay ko, ako yung nagsanay sa sarili ko, paano ko maabot. Para ngayon dumating sa punto ngayon, nagtayo ng sariling shop, nag-aral ako, tapos nagpatuloy ako pag-aaral, kumuha ng NTTC, kumuha ng Insito, kumuha ng TM1, kumuha ng NTTC, hanggang nagtayo ng sariling school. Proseso, ganun yon. Huwag mo sabihin agad na pag-graduate ng 13 days, master na ba? Alam ko na ba lahat ng mga makina? Ay. Ano bang klaseng pag-iisip na? Mag-aaral ka na lang 4 years course. Tandaan mo, pag nag-aaral ka ng 4 years course, hindi ka rin master pagkatapos yan. Dadaan ka pa rin sa umpisa, papasok ka, mag-UGT ka, hanggang tuloy-tuloy ka dyan, hanggang makabisado mo mga iba-ibang makina. Ganun yun. Proseso ang pagiging mekaniko na maging magaling ka. Hindi yung sabihin na pag-graduate ng 13 days, tuturuan lang kayo ng advance. Paano gumawa, paano mag-overhaul, paano mag-top, paano pwede ng lining, overhaul, tuturuan kayo ng advance. Para magka-idea kayo. Tama yung mga timing, ano yung mga timing na dapat gagawin sa ating mga makina, ituturo sa inyo. Basic wirings para marunong kayo mag-wiring. Ganon yun. So, mong sabihin na master na. Yun lang. Ay medyo mahina pag mga ganyan mga estudyante, mahina yung utak niyan. Sa akin dito kasi pag pumasok sa akin 3 to 4 days, 3 to 4 session, pag ramdam kong mahina, tanggalin ko. Huwag ka na magpatuloy sa pag-aral kasi hindi ka natututo eh. Gawin yun. Hindi ko habol pera dito. Ang habol ko, matuto ka. Kung natuto ka, di maganda na rin sa akin. Kahit nagbayad ka sa akin, natututo ka. Pero kung nakita kong hindi ka natuto, useless yan. Umuwi ka. Huwag ka magpatuloy pag-aral kay mahirap katuruan pag ganun. Okay?